So bago ko simulan ang video na ito, ako muna ay nagpapasalamat sa mga subscriber na ng ating webpage sa mainit na pagtangkilik nyo sa ating one-on-one coaching last week. And tomorrow meron naman tayong another coaching session na gagawin dito sa ating webpage. Ang kagandahan dito, ito ay free lamang at makakausap mo ako ng libre. Pwede mo akong tanungin ng mga personal para magkaroon ka ng malawak na approach sa pag-invest dito sa ating merkado. So kaya naman kung hindi ka pa nakakapag-sign up sa ating webpage, and para makasali ka sa ating community, simulan mo na mag-create ng account, and for as low as 150 pesos per month ay magagamit mo na yung mga tools na ginagamit ko sa pag-invest dito sa ating merkado. Ang kagandahan dito, ito ay meron pang chance na makausap mo ako ng libre, personal mismo. Ako nga pala si Renz, nagtuturo ng investing, and kung hindi mo pa ako masyadong kilala, panoorin mo itong video ng pop-up dito para magkaroon ka ng idea about sa akin. And ang channel na ito ay hangad na makatulong sa kapwa Pilipino na willing mag-invest dito sa ating merkado. Hello guys, so today meron panibagong notification sa atin ang Simply Wall Street dito sa Discover tab and dito sa High Insider Buying. So as of today meron ng 31 stocks na mayroong High Insider Buying. Kung gusto mo panood yung ibang videos natin about dito, panoorin nyo yung mga videos na pop-up dito para magkaroon ka ng idea sa mga stocks na naandito. So today, magpo-focus lamang tayo sa 4 na bagong dinagdag ng Simply Wall Street. I think yung pinaka-investable lamang para sa akin today ay itong DMCI. So bago natin pag-usapan ito, mag-focus muna tayo dito sa DFNN. Itong DFNN ay hindi ako talaga masyadong familiar sa stock na ito. So dito, based sa Simply Wall Street, ito ay nasa IT solutions. So as of 2023, majority na kanila pinagkukunan nanggagaling sa gaming software and software solutions. Napagdating naman sa ownership ng DFNN, so over the past 1 year, continuous na bumibili yung mga insiders dito. In terms of their insider trading volume, yun nga, over the past 6 months, naandito yung pinakamalaking notable na investment dito. In terms of their top 25% shareholders, isa lamang yung umangat yung ownership. Ito ay si Ramon Gabriel Garcia, umangat ng halos 6%. Now, pagdating naman dito sa ating research tool, kasi mas gamay ko ito para magkaroon ako ng malawak na idea sa company. Yun nga, meron itong market cap na halos 1 billion pesos. Yun nga, today ang company ay loss pa rin ng halos 300 million. May revenue lamang na halos 1 billion pesos. Mag-focus tayo sa financial highlights nitong company in terms of valuation, in terms of my criteria. Pangit no yung performance ng kumpanya. And in terms of competitors information natin dito, labis na naapektuhan ang technology information, no? Ayan. And based dito, dalawa lamang yung kumikita as of today. Ito ang TBGI and JAS. Ayan. Mapapansin natin dito na hindi ganong kagandahan din. Taas baba yung kanilang nakukuhang revenue as of the moment. Pero yung significant increase nila ng revenue ay noong 2017. So from 260 million to halos 1 billion pesos. And until today, hindi na ganong kalaki yung pag-increase ng kanilang revenue. And ang masama dito yung kanilang income ay puro negative, no? Karamihan negative. Yung free cash flow nito, okay naman, pero yun nga, dahil puro negative yung kanilang income, labis na maapektuhan ito, no? Kapag halimbawa nagkaroon ng uncertainty sa merkado natin. So, if we look sa kanilang free cash flow as of today, ayun, medyo magkakaroon tayo ng issue dito kasi yung earnings nila negative, and yung kanilang free cash flow as of the moment ay negative din. So assuming na hindi umokay yung performance nitong DFNN, halos 4 years bago maubos yung kanilang cash available. Pero ang problema kasi dito, maliban sa meron itong cash available, may utang din itong kinikater, halos 76.9% yung kanilang debt to equity ratio. Maliban doon, puro negative pa yung kanilang income as of the moment. So dalawa lang ibig sabihin nito ang gagawin ng company. So dalawa lang makakapuntahan ng company ito. Either mangungutang sila para mapunan yung dapat punan, or they are going to issue shares based sa nakikita natin dito sa DFNN. Okay, so yung susunod natin na re-reviewin ay itong Chelsea Logistics and Infrastructure Holdings Corporation. So over the past 1 year din dito sa C ay continuous na pumapasok yung mga insiders dito, no?
And yung pinaka-notable dito na information ay over the past 12 months, 1.3 million lamang yung pinasok. So, yun lamang, no. Hindi ganong kalakihan or kabigat yung mga pinapasok dito na investment. And dito sa ng top 25 top shareholders ay wala masyadong nag-increase talaga. So para sa akin hindi ganong notable yung mga pinapasok today ng mga insiders dito, no. Pero we have to find din kung ano yung ginagawa ba nitong Chelsea Logistics, no. So yung malaking pinagkukunan ng revenue ng Chelsea Logistics ay nanggagaling sa roll on and roll off passenger. So as of today, ang kanilang market cap ay nasa 3 billion pesos. May revenue na nasa 8.3 billion. Ang kanilang income ay halos down pa rin ng 800 million pesos. Ang free cash flow ay nasa 80 million pesos as of the moment, no? Mula noong 2018, yung kanilang market cap ay continuous na nag-deteriorate from halos 16 billion pesos to 2 billion pesos noong 2022. And as of today, sa kanilang pinaka-latest trailing 12 months, ito ay nasa 2.8 billion pesos na lamang din, no? So in terms of their valuation, pangit din yung kanilang performance. In terms of transportation, so I think yung pinaka-notable talaga dito na mahigpit na kalaban ng kumpanya ay ATI and ICT. Yan. In terms of maritime transportation, so in terms of the revenue ay okay naman, no? Okay na din naman yung kanilang revenue. Pero yun nga rin, no? In terms of their net income naman, dun sila na masyadong naapektuhan talaga, no? So sobrang laki na kanilang expenses kung titignan talaga natin dito. However, no, yung kanilang free cash flow ay continuous din nag-deteriorate. So ibig sabihin kapag nagkaroon din ng negative free cash flow itong company, napaka-importante na meron silang cash available na naka-ready as of today. So meron silang cash available lamang na nasa halos 300 million pesos. So delikado din ito, no, kasi kapag yun nga malaki din yung kanilang utang na kinikater, so dalawa lamang pupuntahan ng company ito, either katulad ng DFNN, mag-i-issue sila ng shares or mangungutang sila para mapunan yung dapat punan sa kumpanya. Para sa akin, in terms of investment, pass muna tayo dito sa Chelsea Logistics. So yung susunod ay itong SBS. So itong SBS, lagi ko itong nakikita na maraming insiders yung bumibili talaga dito. So over the past 1 year ay continuous na bumibili ang mga insiders, ang mga insiders din dito. And ang pinaka-notable dito na investment ng mga insiders ay noong over the past 12 months mayroong 3 insiders. So nag-worth yan ng 24.8 million pesos. And in terms of their top 25 top shareholders ay wala masyado ding galaw, no? Ang meron lang talaga, wala pang 1% galaw ng ownership ng mga individual insiders dito. Wala tayong masyadong appeal na nakita dito sa SBS. Majority na kanilang pinagkukunan ng revenue ay nanggagaling sa sale of goods and also consultancy income. So as of today, sa ating research tool, ang kanyang market cap ay nasa 5.7 billion pesos, revenue na nasa 1 billion, and income ay nasa 37 million pesos lamang, no? And free cash flow ay nasa 745 million pesos. So good thing, no, na meron silang free cash flow as of today. And yun nga, okay din naman yung kanilang payback time, nasa halos 6 years. Pero mas maganda na bumaba itong kanilang payback time. Hindi ganong kagandahan over the years yung kanilang moat na pinapakita sa atin dito. So sabihin, kayang penetrate yung mga pinagkukunan ng revenue ng kumpanyang ito, no? In terms of valuation din dito sa SBS, para sa akin ito ay nasa overvalue din. Ayan. So ang aking average intrinsic value dito based sa 11 metrics ay nasa 2.61 lamang. And in terms of competitors, so pinakamahigpit talaga na kalaban nito ng company para dito ay Price Corporation, Crown and MVC, no? Kasi makikita natin dito na maganda yung mga free cash flow ng mga ito. And also kung magpo-focus din tayo dito sa kanilang management information, maganda rin talagang pinapakita ng Crown and also ng PPC. Hindi ganong kagandahan, no? Hindi ganong ka-stable yung revenue ng SBS. And continuous din na bumababa yung kanilang income over the years. So I think, to be honest,
the best to own this kind of company talaga pag bumabagsak talaga yung presyo nito massively. So yung last na titignan natin ay ang companying DMC. So itong DMC, lagi ito merong insider buying talaga. So over the past 1 year, continuous na bumibili ang mga insiders dito. And yung pinaka-notable dito na investment ay noong over the past 12 months lamang. Over the past 12 months, merong 9.7 million pesos worth and 2.7 million over the past 6 months, no? So yung pinaka-notable na investment dito, yung pinakamalaking pinasok ay over the past 12 months. Ito ay nasa 9.7 million pesos. So ayun. In terms of ownership ng top 25 shareholders, mapapansin mo dito, ito yung kagandahan dito sa kumpanya, sa DMC, kasi marami yung insiders talaga na pumapasok talaga dito. In terms of information, ang pinaka-notable na malaki ang pinasok ulit, itong Teachers Insurance and Annuity Associations College Retirement Equity Fund. So yung pinasok dito ay tumaas talaga yung kanilang investment ng 130%. Isa pang pinaka-notable, itong BlackRock, tumaas ng halos 3%, no? Yung kanilang investment. Dimensional Fund umangat ng 1%, and the Vanguard Inc. umangat ito ng halos 2%. So dito makikita natin na continuous na pumapasok. So not only the local fund but also the international fund ay continuous na nagbubuhos ng investment dito sa DMC. So speaking of dividend, so yung mga shareholders ng kumpanya ay makakatanggap ng dividend nito, no? So as of today, so ang kanilang revenue ay nasa 108 billion, earnings ay nasa 20. So mapapansin natin dito, yung kanilang free cash flow ay nasa 29.2 billion pesos. So mas malaki pa today yung kanilang free cash flow kaysa sa kanilang earnings. Which is maganda ito na makita natin na ganito yung performance ng kanilang free cash flow, kasi ibig sabihin or indication nito na pwede pa nilang i-improve yung kanilang business operations and so on and so forth, kasi napaka-importante ng free cash flow, no? Kasi ito yung lifeblood ng kumpanya. Ang kagandahan din dito sa company, magbibigay din ito ng panibagong special cash dividend sa kanyang mga shareholders, katulad sa akin, no, na talagang nagbibigay talaga ito ng magandang dividend sa akin as a shareholders. And as of today, ang kanilang dividend yield ay nasa 8.4%. Meron lamang itong payout ratio na nasa 30%. And also napaka-healthy na kanyang financial as of today. So as of today sa aking call financial account, DMCI ay meron ng total returns na 336% sa aking portfolio, or halos 119% ng return nito ay galing sa dividendo na binibigay ng kumpanya. And nakagadahan din dito, magbibigay na naman ito ng another special cash dividend sa akin and another dagdag kita na naman sa aking dividend income sa DMC. So para sa akin, ang DMC ay talagang napakaganda in terms of their dividend income. Makagandahan dito, no, kapag nakakakuha tayo ng mga stocks, and especially kapag ito ay nasa category ng dividend company, maganda ma-take advantage natin ito, kasi over time talagang tayo yung makukuha nating income sa mga kumpanya dito sa ating merkado. In terms of kita, ito yung dahilan sa una pa lamang kung bakit ko sinabi na ang DMC ay lamang in terms of investment, ay ito yung magandang investment opportunity based sa apat na mayroong high insider buying as of today. So bago ko tapusin ang video na ito, kung gusto mo mapanood yung pinaka-latest na stock na binili ko, panoorin mo itong video nito. So sa pamamagitan ng video nito, magkakaroon ka ng malawak na idea kung bakit ko binili ang kumpanyang ito. And today, as of the making of this video, ang stock na ito ay nasa 11% na ang tinubo ng aking investment dito. So this is Pessi Warrior na lagi nagpapaalala na invest wisely and see you on the other side.